ang higanteng naglalakbay sa 2 siglo. Sa kasaysayan ng Pilipinas, bihira ang mga personalidad na nakasaksi at nakilahok sa napakaraming pagbabago sa loob ng mahigit 1 siglo. Isa sa kanila si Juan Ponce Enrile, isang taong tila hindi natitinag ng panahon. Sa kanyang ika-100 kaarawan, hindi maikakailang siya ay isang buhay na alamat, mas matanda pa sa penicillin, 1928, mas nauna pa sa ikalawang digmaang pandaigdig, 1939, at naging saksi sa pagtatatag ng World Health Organization, 1948. Ang kanyang buhay ay isang epikong puno ng kontrobersya, kapapangyarihan, at kakayahang makaligtas sa matitinding unos ng politika. Mula sa pagiging isang mahirap na bata sa Cagayan hanggang sa pagiging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, ang kanyang kwento ay isang pagsasalamin ng kasaysayan ng bansa. Ipinanganak si Juan Ponce Enrile noong Pebrero 4, 1924 sa Gonzaga, Cagayan. Siya ay isinilang bilang Juanito Furaganan, ngunit kalaunan ay ginamit ang apelyido ng kanyang ama, isang kilalang abogado. Sa murang edad, ipinakita na niya ang kanyang talino at determinasyon sa kabila ng mahirap na buhay. Nag-aral siya sa University of the Philippines College of Law, kung saan siya nagtapos bilang valedictorian. Sa kanyang husay, nagkaroon siya ng pagkakataong mag-aral sa Harvard Law School, isa sa mga pinakaprestihiyosong paaralan sa mundo. Ang kanyang matibay na pundasyon sa batas ang naging tiket niya upang mapasok ang mundo ng politika at pamahalaan. Pagsapit ng dekada 60, si Enrile ay naging isa sa mga pinagkakatiwalaang tao ni Pangulong Ferdinand Marcos. Siya ay hinirang na kalihim ng katarungan at kalaunan ay naging ministro ng tanggulang pambansa. Sa posisyong ito, ginampanan niya ang isang mahalagang papel sa pagpapataw ng batas militar noong 1972. Sa opisyal na bersyon ng kasaysayan, isang di umano'y tangkang pag-atake sa kanyang convoy ang ginamit bilang isa sa mga dahilan ng deklarasyon ng martial law. Gayunpaman, sa kanyang talambuhay, inamin niya na ito ay isang planadong insidente upang bigyang katwiran ang pagbibigay ng absolute power kay Marcos. Sa panahon ng diktadura, si Enrile ay naging isa sa mga haligi ng rehimen. Subalit, sa kabila ng kanyang pagiging malapit kay Marcos, siya rin ang isa sa mga naging dahilan ng pagbagsak nito. EDSA People Power Revolution, ang pagtalikod kay Marcos. Noong Pebrero 1986, sa kasagsagan ng lumalakas na pagtutol sa rehimeng Marcos, nagulat ang sambayanan ng si Enrile, kasama si Fidel V. Ramos, ay nagdesisyong kumalas at mag-alsa laban sa dating kaalyado. Ang kanyang papel sa EDSA People Power Revolution ay isang makasaysayang tagpo na nagpatalsik kay Marcos at nagbigay daan sa panunungkulan ni Cory Aquino bilang Pangulo. Sa paglipas ng panahon, marami ang nagtanong kung ang kanyang pagtalikod kay Marcos ay mula sa tunay na pagnanais na mapalaya ang bayan o isang hakbang lamang upang mapanatili ang sarili sa kapangyarihan. Gayunpaman, hindi may kakailang siya ay naging mahalagang tauhan sa pagbababagong naganap noong 1986. Sa ilalim ng Administrasyong Aquino, si Enrile ay naging bahagi ng oposisyon. Hindi nagtagal, nakabalik siya sa Senado noong 1995 at naging isang matatag na puwersa sa lehislatura. Isa sa kanyang pinakakilalang papel sa politika ay ang pagiging Pangulo ng Senado noong panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at muli noong administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Sa kanyang pamumuno, pinangunahan niya ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona noong 2012, isang makasaysayang paglilitis na gumulantang sa buong bansa. Sa kabila ng kanyang napakahabang karera sa politika, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersya. Isa sa pinakamalaking iskandalong kanyang hinarap ay ang PDAF scam, kung saan siya ay inakusahan ng pandarambong. Kasama sina Jinggoy Estrada at Bong Revilla, si Enrile ay kinulong noong 2014, ngunit nakalaya rin kalaunan dahil sa kanyang edad at kalusugan. Sa kabila ng mga akusasyon, nanatili siyang matibay at patuloy na nakabalik sa serbisyo publiko bilang Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. Isang higit isang siglong buhay ang lihim sa kanyang lakas. Sa edad ng 101, nananatili si Enrile bilang isang pambihirang personalidad sa politika. Marami ang nagtatanong kung ano ang sikreto ng kanyang mahabang buhay at lakas ng pangangatawan. Maraming beses siyang napabalitang mahina na, subalit sa bawat pagkakataon, bumabalik siya na tila walang katapusan ang kanyang enerhiya. Ayon sa kanya, ang sekreto ng kanyang buhay ay ang disiplina sa pagkain, regular na ehersisyo, at isang matibay na pananaw sa buhay.
Sa kabila ng kanyang edad, patuloy siyang nagbibigay ng payo sa mga leader ng bansa, patunay na ang kanyang talino at impluensya ay nananatiling buhay. Konklusyon, bayani o kontrabida. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas,